Magandang umaga sa inyong lahat. Sa talakayan na ito, tutulungan namin kayo na yamanin ang inyong kaalaman tungkol sa kahulugan ng panitikan at isa sa mga uri nito, ang bugtong. Narito ang mga paksa na ating tatalakayin: introduction, estilo, kasaysayan, kahalagahan, at mga kilalang manunulat ng bugtong. Kahulugan ng bugtong. Ang bugtong ay isang uri ng talinhaga na nagbibigay ng mga pahiwatig upang hulaan ang isang misteryong tanong. Ito ay binubuo ng mga salitang mayroong ibang kahulugan kaysa sa literal nitong kahulugan. Ang mga bugtong ay binubuo ng maraming uri, tulad ng mga hayop, halaman, bagay, lugar, at iba pa. Ang mga ito ay maaaring maging simple o malalim, na mayroong metapora at simile. Sa wikang Ingles, ang bugtong ay tinatawag na riddle. Mga katangian ng bugtong. Ang bugtong ay may tugma, sukat, talinhaga at kaliktan. Ang una ay ang tugma. Ito ay tumutukoy sa magkakaparehong tunog ng mga huling salita sa bawat taludtod. Ang pangalawa ay ang sukat. Ito ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ikatlo, ang kariktan. Ito ay ang talinhaga na ginamit sa bawat taludtod. Ikaapat, ang talinhaga. Ito ay ang nakatagong kahulugan o hindi lantad. Halimbawa, ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Estilo ng bugtong. Mga paraan sa pagsulat ng bugtong. Una, kinakailangan naglalaman nito ng sukat, tugma, kariktan at talinhaga. Ikalawa, bumuo ng 2 hanggang 4 na taludtod. Ikatlo, sa unang taludtod, gumamit ng simbolismo o isang pamilyar na bagay na makikita mo sa iyong paligid. Ikaapat, sa huling taludtod naman, ilarawan ang ginamit na simbolo o bagay na ginamit sa unang taludtod. Dumako naman tayo sa kasaysayan ng bugtong. Ang pinakaunang naitalang bugtong o salawikain ay inilikha at isinalin sa wikang Tagalog noong paunang siglo, panahon ng Espanyol. At ang mga gumawa nito ay ang mga Espanyol na scholar. Ano nga ba ang pinakamahalagang sanggunian na tinitingnan ng mga Espanyol? Tinatawag nila itong Vocabulario de la Lengua Tagala, na gawa ni Juan Noceda at Pedro de Sanlúcar. Tingnan naman natin ang isang pumuko sa pansin na bugtong na ginawa nilang dalawa. Sansabe, natakpan, nakita, nabuksan, hindi na. Pag sinalin sa Tagalog, ang ibig sabihin ng natakpan ay nakita, ng buksan ay hindi na. Ang sagot, bituin. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng bugtong. Ang bugtong ay sumisimbolismo sa pagiging malikhain ng bawat Pilipino. Bakit? Sapagkat ang bawat salita na ginagawang bugtong ay hango sa iba't ibang bagay na nakikita sa kapaligiran, gaya ng pagkain, bagay, lugar, at napakarami pang iba. At napakaraming layunin ng bugtong. Kasama dito ang magpasya, magturo, at magsabi ng mga bagay na hindi mo maituran. Ibig sabihin na lang nito ay sinasabi mo ang bagay ng hindi aktwal. At ang pinakamahalagang layunin ng bugtong ay pinagayaman nito ang ating kultura at pagkakakilanlan. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga kilalang author o manunulat ng bugtong. Ang una ay si Rene O. Villanueva. Siya ay mandudula o manunulat ng dula at isang manunulat. Siya ang mayakda ng Bugtong-Bugtong Filipino Riddles, isang koleksyon ng mga klasiko at popular na bugtong sa Pilipinas. Ang aklat ay inilathala noong 1998 ng Tahanan Books for Young Readers. Kasama sa mga kategorya ang mga bahagi ng katawan, prutas, halaman, laruan, gamit at mga hayop. Narito ang mga halimbawa ng bugtong na ginawa ni Rene O. Villanueva. Una, walang sanga, walang ugat, hitik sa bulaklak. Ang sagot ay bituin. Pangalawa, mataas kapag naupo, mababa kapag nakatayo. Ang sagot ay aso.
Pangalawa naman ay si Damiana L. Eugenio, isang manunulat at propesor na kinilala bilang ina ng panitikang bayan ng Pilipinas noong 1986. Nag-aaral at nagsaayos siya ng mga koleksyon ng mga bugtong at salivikain ng mga Pilipino. Siya ang nagsaayos ng mga bugtong tungkol sa prutas. Narito ang mga halimbawa ng bugtong na isinaayos ni Damiana L. Eugenio. Una, hindi naman hari, hindi naman pari, laging nakakorona. Ang sagot ay bayabas. Pangalawa, baboy ko sa Maribeles, balahiboy matutulis. Ang sagot ay langka. At ang pangatlo at panghuli naman ay si Jose Villa Panganiban. Siya ay isang lingwista at manunulat na nangalap ng mga bugtong at iba pang anyo ng panitikang bayan sa Pilipinas. Isa sa kanyang mga aklat ay ang Panitikang Pilipino, pangunahing babasahin sa ating panitikan, kung saan tinipon niya ang mga maraming bugtong, salivikain at kasabihan. Narito ang mga halimbawa ng itinipong bugtong ni Jose Villa Panganiban. Una, heto na si Katoto, may daladalang kubo, isinasaklob sa ulo. Ang sagot ay sombrero. Pangalawa, may ulo walang muka, may tiyan walang bituka. Ang sagot ay palayo.